Do not start your second business nang halos wala ka nang matirang time sa first business mo. Kaya mo na ba ng another set of stress? Emotionally ready ka na ba? Kaya mo na bang madagdagan yung sakit ng ulo mo, isipin mo, alalahanin mo, yung stress mo? Ready ka na ba mentally and emotionally? Okay, Gilibers, nagsimula tayo ng second business ni Aling Kisay. Kaya nandito tayo sa Divisoria para mamili ng mga paninda para sa kanyang second business. So, speaking of second business, paano nga ba tayo mag-start ng second business natin? Sa lahat ng mga may business na at kumikita ang negosyo natin, paano nga ba natin siya dadagdagan? Ano nga ba yung atake natin pag tayo ay magsa-second business? So, meron ako ditong 6 steps. First is, assess your readiness. Sa lahat ng mag-start ng second business, tingnan mo muna sarili mo, ready ba tayo? Kasi mahirap na mag-jump na naman tayo sa other business or second business nang hindi ka pa ready. So, paano nga ba natin malalaman na ready na tayo sa first business? First is time management. So, kaya mo nang i-handle yung task ng first business mo. Kumbaga, parang kabisado mo na yung routine and tingin mo may extra time ka pa na pwede mong gamitin sa yung second business. Do not start your second business nang halos wala ka nang matirang time sa first business mo. Ibig sabihin nun, hindi mo pa kasi naayos ang business system mo. Kaya wala ka pang excess time. Second, para malaman mong ikaw ready is financial stability. That means yung first business mo, kumikita na siya. Meron ka ng net profit. Kumikita na yung first business mo. Do not start your second business nang hindi pa kumikita ang first business mo. That means hindi ka pa ready financially. And third is mental and emotional readiness. Ibig sabihin yan, kaya mo na ba ng another set of stress? Emotionally ready ka na ba? Kaya mo na bang madagdagan yung sakit ng ulo mo, isipin mo, alalahanin mo, yung stress mo, ready ka na ba mentally and emotionally? So pag yung tatlo na yan, okay ka na, that means you are ready for the second business. Doon ka lang magdidesisyon na, I'm ready na. Second indicator is, dapat magdesisyon ka. Is it a complementary business or new industry? So, kagaya ngayon nga si Aling Kisay, kasi meron po siyang sari-sari store. So, iniisip niya, mag-change ba ako ng business or complementary? So, napag-desisyonan namin through our brainstorming, complementary business. So, yung second business niya ngayon is just a complementary business. So, kailan ba natin masasabi na complementary business yan? So, first is, sineserve mo din yung captured market mo. Kasi, ang isang sari-sari store, ang captured market niyan, mostly mga nanay yan. So, yung mga nanay bumibili. And if you will be digging deep sa kanila, makikita mo na meron pa silang mga other needs. So, complementary. For example, ang ilan sa mga items na ibebenta namin, mga gamit sa kusina. So, pag namili sila ng mga sangkap sa bahay, makikita nila, ay, meron pala ditong sandok. Ay, meron pala ditong kawali. It's complementary. That means, needs din siya ng iyong captured market. And next is, ma-apply mo din yung tinatawag nating upselling. So dito, makakapag-upsell na si Aling Kisay. Mula sa pagbili ng mga small items or mga 5 piso, 10 piso. Ngayon, ang mga items na bebenta niya na ay 50. So that's upselling. Pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo. Again, sa mga gusto magpa-coach, PM lang sa personal FB ni Rockstar. Third po is, to start your second business, you have to build reliable team. Dapat meron ka separate team. Huwag natin paghaluin yung team A mo or team mo sa first business, dali mo sa second business. Dapat hiwalay po na team. So first, because of delegation. So first, you need a team for delegation. Kasi imagine mo, minamanage mo yung first business mo, then here comes your second business, kailangan mong mag-delegate. Kaya kailangan mo ng team. So yung ibang task na pwede namang i-utos sa iba, gawin ng iba, i-delegate natin. And of course, kailangan natin ng new partners for our second business. Yung first business natin, ang suggestion ko, wag nating galawin yun. Wag na nating guluhin. Kung tahimik na siya, mapayapa, yung team mo, they are working well, wag mo nang dalhin sa second business mo. Baka magulo pa yung business system. Kagaya ngayon, si Aling Kisay, ang new team niya, kami yon. So, sinama na rin namin yung mga membro ng pamilya namin. Then, so, hiwalay yung team niya dito sa second business niya para hindi magulo yung first business.
So, ganun din gawin natin. And number 4 is financial planning. Dapat ito aralin natin. Separate dapat ang finances ng first business mo, second business. And of course, pati yung personal finances mo, yung family finances mo, or budget. Para hindi halo-halo. Kasi ngayon, dalawa na yung business mo, baka mamaya, dahil busy ka, hindi mo na mapag-iwa-iwala yung finances mo, magkakagulo na yan. Diyan na magsisimula ang problem. So, hindi mo na alam dyan kung kumikita ba yung first, yung second, ano ba nangyayari, kasi magkakalo na yung pera na. Dapat hiwa-hiwalay. And you have to manage your cash flow. Ito, challenge sa atin yan. Dapat yung first business mo, it will not be affected financially because of your second business. So, yung kita ng first business mo, hiwalay yon. Hindi mo dapat lagay lahat yon sa second business mo, or vice versa. Dapat independent sila. May sarili silang kita, may sarili silang reserve money, may sarili silang emergency fund. Yes, pati po business may emergency fund. Meron kang buffer na if there's an emergency, ito, pwede mong hugutin po para makasurvive ang business mo. And number 5, monitor and adjust. Yes, huwag natin kalimutang mag-monitor ng growth ng ating business and mag-adjust tayo agad-agad. So, tingnan mo dapat yung performance ng yung dalawang business. And kung merong mga mistakes na nagagawa, adjust ka agad. Agad-agad ang adjustment. To monitor, evaluate, and adjust sa dalawa mong negosyo. Last is, you have to plan for long term. Yes, yung dalawang negosyo, dapat may plan ka long term. For example, ito, itong business namin nila Aling Kisay, ang plan namin dito, long term, is bumalik yung mga resellers namin sa RTW. Kasi before pandemic, marami kami resellers. Gusto namin silang bumalik. So, yun yung long-term plan namin. Magkaroon kami uli ng resellers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kagaya nung nangyari before. So, mga followers ni Rockstar na naging resellers sa RTW, pwede na tayong bumalik. So, yun yung long-term namin. So, ikaw din dapat meron kang long-term plan sa business mo. Ano bang plan mo dyan? Magpapa-franchise ka ba? May branch ka ba? Mag-expand ka ba sa ibang lugar? Or ano yung plan mo? So, delivers. So, given these guidelines, kung meron ka ng existing business, ready ka na ba para mag-second business? Kung tingin mo hindi pa, wag natin madaliin. May tamang timing para dyan. And again, if you need consultation, business coaching, PM ka lang. Let's go, let's go. Kape po tayo.